Unang Kronika. Mga lahi mula kay Adan hanggang sa mga anak ni Noe. Unang Kabanata. Ang mga lahi ni Adan ay sina Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metusela, Lamech, at Noe. Ang mga anak na lalaki ni Noe ay sina Shem, Ham, at Japhet. Ang lahi ni Japhet. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, at Tiras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat, at Tugarma. Ang mga anak na lalaki ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim, at Rodanim. Ang lahi ni Ham. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cush, Mizraim, Put, at Kanaan. Si Cush ay may mga anak ding lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama, at Sabteka. Ang mga anak na lalaki ni Raama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod na naging magiting na sundalo sa mundo. Si Mizraim ang pinagmulan ng mga Ludeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, Patruseo, Kaslu, at mga Kaftoreo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni Sidon at Het. Si Sidon ang panganay. Si Kanaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Girgaseo, Hiveo, Arkeo, Sineo, Arvadeo, Zemareo, at Hamateo. Ang lahi ni Shem. Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak na lalaki ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter, at Meshech. Si Arphaxad ang ama ni Shelah, at si Shelah ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalan ng Peleg. Dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, at Jobab. Silang lahat ay anak na lalaki ni Joktan. Ito ang lahi na mula kay Shem, sina Arphaxad, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, at si Abram na siya ring si Abraham. Ang lahi ni Abraham. Ang mga anak na lalaki ni Abraham ay sina Isaac at Ishmael. Ang mga anak na lalaki ni Ishmael ay sina Nebayot, ang panganay, Kedar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis, at Kedema. Sila ang mga anak na lalaki ni Ishmael. Ang mga anak na lalaki ni Ketura na isa pang asawa ni Abraham ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jokshan ay sina Sheba at Dedan. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Efa, Efer, Hanok, Abida, at Eldaa. Silang lahat ang angkan ni Ketura. Ang lahi ni Esau. Si Abraham ang ama ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau at Israel. Ang mga anak na lalaki ni Esau ay sina Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, at Korah. Ang mga anak na lalaki ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, at Amalek. Si Amalek ay anak niya kay Timna. Ang mga anak na lalaki ni Reuel ay sina Nahat, Zerah, Shama, at Miza. Ang mga Edomita. Ang mga anak na lalaki ni Seir ay sina Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, at Dishan. Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay sina Hori at Homam. Magkapatid sina Lotan at Timna
na isa pang asawa ni Eliphaz. Ang mga anak na lalaki ni Shobal ay sina Alvan, Manahat, Ebal, Shepho at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibeon ay sina Aya at Ana. Ang anak na lalaki ni Ana ay si Dishon. Ang mga anak na lalaki ni Dishon ay sina Hemdan, Eshban, Itran at Keran. Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Bilhan, Zaavan at Akan. Ang mga anak na lalaki ni Dishan ay sina Uz at Aran. Ang mga hari ng Edom. Ito ang mga hari ng Edom noong panahon na wala pang mga hari ang mga Israelita. Si Bela na taga Dinhaba na anak ni Beor ay naging hari sa Edom. Pagkamatay niya, pinalitan siya ni Jobab na anak ni Zera na taga Bozra. Pagkamatay ni Jobab, pinalitan siya ni Husham na taga Teman. Pagkamatay ni Husham, pinalitan siya ni Hadad na taga Avit na anak ni Bedad. Si Hadad ang nakatalo sa mga Midianita roon sa Moab. Pagkamatay ni Hadad, pinalitan siya ni Samla na taga Masreka. Pagkamatay ni Samla, pinalitan siya ni Shaul na taga Rehoboth na malapit sa ilog ng Euphrates. Pagkamatay ni Shaul, pinalitan siya ni Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pinalitan siya ni Hadad na taga Pau. Ang asawa niya ay si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Mezahab. Hindi nagtagal, namatay si Hadad. Ito ang mga pinuno ng angkan ng Edom: Timna, Alva, Jete, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel at Iram. Ang mga anak ni Israel. Ikalawang kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Israel: Reuben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Dan, Jose, Benjamin, Naphtali, Gad at Asher. Ang lahi ni Huda. May 3 anak na lalaki si Huda sa asawa niyang si Batshua na Kananea. Sila'y sina Er, Onan at Shelah. Si Er ang panganay sa magkakapatid. Masama siya sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. May mga anak pang lalaki si Huda kay Tamar na kanyang manugang. Sila'y sina Perez at Zerah. 5 lahat ang anak na lalaki ni Huda. Ang mga anak na lalaki ni Perez ay sina Hezron at Hamul. 5 lahat ang anak na lalaki ni Zerah: sina Zimri, Etan, Heman, Kalkol at Darda. Ang anak na lalaki ni Carmi ay si Akar. Si Akar ang nagdala ng kasamaan sa Israel dahil kinuha niya ang bagay na inilaan ng buo para sa Diyos. Ang anak na lalaki ni Etan ay si Azariah. Ang lahi na pinagmulan ni David. Ang mga anak na lalaki ni Hezron ay sina Jeramil, Ram at Caleb. Si Ram ang ama ni Aminadab at si Aminadab naman ang ama ni Nashon na pinuno ng lahi ni Huda. Si Nashon ang ama ni Salmon at si Salmon ang ama ni Boaz. Si Boaz ang ama ni Obed at si Obed ang ama ni Jesse. Ang panganay na anak ni Jesse ay si Eliab. Ang ikalawa na may si Abinadab at ang ikatlo ay si Shimeya. Ang ikaapat ay si Netanel. Ang ikalima ay si Raday. Ang ikaanim ay si Ozem. At ang ikapito ay si David. Ang mga kapatid nilang babae ay sina Zeruya at Abigail. Si Zeruya ay may 3 anak na lalaki, sina Abishai, Joab at Asahel. Ang asawa ni Abigail ay si Jeter na Ismaelita at may anak silang lalaki na si Amasa. Ang angkan ni Hezron. Ang anak ni Hezron na si Caleb ay may mga anak sa asawa niyang si Azuba na tinatawag ding Jeriot. Sila ay sina Jesher, Shobab at Ardon. Pagkamatay ni Azuba, napangasawa ni Caleb si Ephrat at ang naging anak nila ay si Hur. Si Hur ang ama ni Uri at si Uri ang ama ni Bezalel. Noong 60 taong gulang na si Hezron,
Napangasawa niya ang anak ni Makir, ang kapatid na babae ni Gilead. Si Segub ang naging anak nila. Si Segub ang ama ni Jair, na namahala ng 23 bayan sa Gilead. Dumating ang panahon na inagaw ni Geshur at ni Aram ang mga bayan ni Jair at ang Kenat, pati ang 60 bayan sa paligid nito. Silang lahat ang angkan ni Makir na ama ni Gilead. Kamamatay lang ni Hezron sa Caleb Ephrata nang manganak ang asawa niyang si Abijah. Ang anak niya ay si Ashur na ama ni Tekoa. Ang angkan ni Jeramil na anak ni Hezron. Ito ang mga anak na lalaki ni Jeramil na panganay na anak ni Hezron. Si Ram ang panganay. Sumunod si Nabuna, Oren, Ozem at Ahaya. Si Jeramil ay may isa pang asawa na ang pangalan ay Atara. Siya ang ina ni Onam. Ang mga anak na lalaki ni Ram na panganay ni Jeramil ay sina Maaz, Jamin at Eker. Ang mga anak na lalaki ni Onam ay sina Shammai at Jada. Ang mga anak na lalaki ni Shammai ay sina Nadab at Abishur. Ang pangalan ng asawa ni Abishur ay Abihail. May mga anak silang lalaki, sina Aban at Molid. Ang mga anak na lalaki ni Nadab ay sina Seled at Apaim. Namatay si Seled na walang anak. Ang anak na lalaki ni Apaim ay si Ishi. Si Ishi ang ama ni Sheshan, at si Sheshan ang ama ni Alai. Ang mga anak na lalaki ni Jada na kapatid ni Shammai ay sina Jeter at Jonathan. Namatay si Jeter na walang anak. Ang mga anak na lalaki ni Jonathan ay sina Pelet at Zaza. Silang lahat ang angkan ni Jeramil. Walang anak na lalaki si Sheshan, kundi puro babae. May alipin siyang Ehipsyo na ang pangalan ay Jarha. Ibinigay ni Sheshan ang anak niyang babae kay Jarha bilang asawa. Nagkaanak sila na ang pangalan ay Atay. Si Atay ang ama ni Nathan, at si Nathan ang ama ni Zabad. Si Zabad naman ang ama ni Eflal. Si Eflal ang ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Jehu. At si Jehu ang ama ni Azariah. Si Azariah ang ama ni Helez. Si Helez ang ama ni Eliasa. At si Eliasa ang ama ni Sismai. Si Sismai ang ama ni Shalom. Si Shalom ang ama ni Jecamiah. At si Jecamiah ang ama ni Elishama. Ang iba pang angkan ni Caleb. Ang panganay na anak na lalaki ni Caleb na kapatid ni Jeramil ay si Mesha na ama ni Ziph. Ang ikalawa niyang anak ay si Maresha na ama ni Hebron. Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay sina Korah, Tapua, Rekem at Shema. Si Shema ang anak ni Raham, at si Raham ang ama ni Jorkeam. Si Rekem ang ama ni Shammai. Si Shammai ang ama ni Maon, at si Maon ang ama ni Betzur. Ang isa pang asawa ni Caleb na si Epha ang ina ni Haran, Moza at Gazez. May anak si Haran na Gazez din ang pangalan. Ang mga anak na lalaki ni Jaday ay sina Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Epha at Shaa. Ang isa pang asawa ni Caleb ay si Maaka. May mga anak silang lalaki na sina Sheber, Tirhana, Shaaf na ama ni Madmana, at Sheva na ama naman ni Makbena at Gibeah. Ang anak na babae ni Caleb ay si Aksa. Sila ang angkan ni Caleb. Ang angkan ng anak ni Caleb na si Hur. Si Hur ang panganay na anak ni Caleb at ni Ephrata. Ang mga anak na lalaki ni Hur ay sina Shobal na ama ni Kiriath Jearim, si Salma na ama ni Bethlehem, at si Haref na ama ni Beth-Gader. Ang angkan ni Shobal na ama ni Kiriath Jearim ay ang mga Harowe, ang kalahati ng mga naninirahan sa Manahat, at ang angkan ni Kiriath Jearim ay ang mga Itreo, Puteo, Sumateo, at Misraita. Sila ang pinagmulan ng mga Zoratita at mga Estaolita. Ang angkan ni Salma ay ang mga taga-Bethlehem, mga taga-Netofa, mga taga-Atroth Bet-Joab, ang kalahati ng mga Manahateo, at ang mga Zorita. Ang lahi ng mga Tirateo, Shimeateo at Sukateo na magagaling sumulat ng mga dokumento
ay nakatira sa bayan ng Jabez. Sila ang mga Keneyo na nagmula kay Hamat, na ama ng pamilya ni Bet-Rekab. Ang mga anak na lalaki ni David. Ikatlong kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni David na isinilang sa Hebron. Si Amnon ang panganay, na anak niya kay Ahinoam na taga Jezreel. Si Daniel ang pangalawa, na anak niya kay Abigail na taga Carmel. Si Absalom ang pangatlo, na anak niya kay Maaka, na anak na babae ni Haring Talmai ng Geshur. Si Adonaya ang pang-apat, na anak niya kay Hagit. Si Shephatiah ang panglima, na anak niya kay Abital. Si Etriam ang pang-anim, na anak niya kay Egla. Silang anim ay isinilang sa Hebron, kung saan naghari si David sa loob ng 7 taon at 6 na buwan. Naghari si David sa Jerusalem sa loob ng 33 taon. At ito ang mga anak niyang lalaki na isinilang doon: si Shimea, Shobab, Nathan, at Solomon. Silang apat ang anak niya sa asawa niyang si Bathsheba na anak ni Amiel. May 7 anak na sina Ibhar, Elishua, Eliphelet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, at Eliphelet. Iyon ang lahat ng mga anak na lalaki ni David, bukod sa iba pa niyang mga anak na lalaki sa iba pa niyang mga asawa. May anak din si David na babae na si Tamar. Ang mga hari ng Huda. Ito ang angkan ni Solomon na naging hari: Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Ahaziah, Joash, Amaziah, Azariah, Jotam, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, at Josiah. Ito ang mga anak ni Josiah. Ang panganay ay si Johanan, ang ikalawa ay si Jehoiakim, ang ikatlo ay si Zedekiah, at ang ikaapat ay si Shallum. Ang pumalit kay Jehoiakim bilang hari ay si Jehoiakin na kanyang anak. At ang pumalit kay Jehoiakin ay si Zedekiah na kanyang tiyuhin. Ang angkan ni Jehoiakin. Ito ang angkan ni Jehoiakin, ang hari na binihag sa Babylonia: si Shealtiel, Malkiram, Pedaiah, Shenazar, Jekamiah, Hoshama, at Sinedabaya. Ang mga anak na lalaki ni Pedaiah ay sina Zerubabel at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Zerubabel ay sina Meshulam at Hananiah. Ang kapatid nilang babae ay si Shelomit. May 5 pang anak na lalaki si Zerubabel na sina Hashuba, Ohel, Berekyah, Hazadiah, at Jushab-Hesed. Ang mga anak na lalaki ni Hananiah ay sina Pelatiah at Jeshaiah. Si Jeshaiah ang ama ni Rephaiah, si Rephaiah ang ama ni Arnan, si Arnan ang ama ni Obadias, at si Obadias ang ama ni Shekaniah. Ang angkan ni Shekaniah ay si Shemaiah. 6 lahat ang anak ni Shemaiah, sina Hatush, Igal, Baraya, Nearia, at Shaphat. 3 lahat ang anak na lalaki ni Nearia, sina Elioenai, Hizkiah, at Azrikam. 7 lahat ang anak na lalaki ni Elioenai, sina Hodavaya, Eliashib, Pelaya, Akub, Johanan, Delaya, at Anani. Ang ibang lahi ni Huda. Ika-4 na kabanata. Ito ang iba pang lahi ni Huda: sina Perez, Hezron, Carmi, Hur, at Shobal. Ang anak ni Shobal na si Reaya ay ama ni Jahat. Si Jahat ang ama ni Ahumay at Lahad. Sila ang pamilya ng mga Soratita. Ito ang mga anak ni Etam: sina Jezreel, Ishma, at Idbas. Si Hazelelponi ang kapatid nilang babae. Si Penuel ang ama ni Gedor, at si Ezer ang ama ni Husha. Sila ang mga angkan ni Hur na panganay na anak ni Ephrata. Si Hur ang ninuno ng mga taga Bethlehem. Si Ashur na ama ni Tekoa
ay may dalawang asawa, sina Hela at Naara. Ang mga anak na lalaki ni Naara at Ashur ay sina Ahuzam, Hefer, Temeni, at Hastari. Ang mga anak naman ni Hela at Ashur ay sina Zeret, Zohar, Etnan, at Koz. Si Koz ang ama ni Anub at Hasobeba, at ang pinagmula ng pamilya ni Harhel na anak ni Harum. May isang tao na ang pangalan ay Jabez. Kagalang-galang siya kaysa sa mga kapatid niyang lalaki. Pinangalanan siya ng kanyang ina na Jabez dahil sinabi ng kanyang ina, "Labis ako nahirapan sa panganganak ko sa kanya." Nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel, "Pagpalain niyo po sana ako at palawakin ang aking nasasakupan. Samahan niyo po ako at ilayo sa kapahamakan para hindi ako masaktan." At dininig ng Diyos ang kaniyang kahilingan. Si Kelub na kapatid ni Shuha ang ama ni Mehir. Si Mehir ang ama ni Eston. At si Eston ang ama ni Betrafa, Paseya at Tehina. Si Tehina ang ama ni Irnahash. Sila ang angkan ni Reka. Ang mga anak na lalaki ni Kenaz ay sina Otniel at Seraya. Ang mga anak ni Otniel ay sina Hatat at Meonotai. Si Meonotai ang ama ni Ofra. Si Seraya naman ang ama ni Joab, na nagtatag ng lambak ng mga panday. Tinawag itong lambak ng mga panday dahil doon nakatira ang maraming panday. Ito ang mga anak na lalaki ni Caleb na anak ni Jefune. Sina Iru, Ela at Naam. Ang anak na lalaki ni Ela ay si Kenaz. Ang mga anak na lalaki ni Jehalelel ay sina Ziph, Zifa, Tiraya at Asarel. Ang mga anak na lalaki ni Ezra ay sina Jeter, Mered, Efer at Jalon. Asawa ni Mered si Bitia na anak ng Paraon. Ang mga anak nila ay sina Miriam, Shammai at Ishba. Si Ishba ang ama ni Estemoa. May asawa rin si Mered na taga Judea, at ang mga anak nila ay sina Jered na ama ni Gedor, Heber na ama ni Soko, at Jekutiel na ama ni Zanoa. Napangasawa ni Hodaya ang kapatid ni Naham. Ang isa sa mga anak niya ay ama ni Keila na Garmita, at ang isa naman ay ama ni Estemoa na Maakateo. Ang mga anak na lalaki ni Shimon ay sina Amnon, Rina, Benhanan at Tilon. Ang mga angkan ni Ishi ay sina Zohet at Ben-Zohet. Ito ang mga angkan ni Shela na anak ni Huda, si Er na ama ni Leka, at si Laada na ama ni Maresha, at ang pamilya ng mga tagagawa ng telang linen sa Bet Ashbea. Ito pa ang mga angkan ni Shela, si Jokim, ang mga mamamayan ng Kozeba, si Joash at si Sarah na namuno sa Moab at sa Jashubi-Lehem. Ang talaang ito ay mula sa matagal ng dokumento. Sila ang mga magpapalayok na nakatira sa Netaim at Gedera. Nagtatrabaho sila para sa hari. Ang angkan ni Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Nemuel, Jamin, Jarib, Zera at Shaul. Si Shaul ang ama ni Shalom. Si Shalom ang ama ni Mibsam. At si Mibsam ang ama ni Mishma. Si Mishma ang ama ni Hamuel. Si Hamuel ang ama ni Zakur. At si Zakur ang ama ni Shimei. May 16 na anak na lalaki si Shimei at 6 na anak na babae. Pero kakaunti lang ang anak ng mga kapatid niya, kaya ang buong angkan nila ay hindi kasindami ng mga mamamayan ng Huda. Tumira sila sa Beersheba, Molada, Hazar, Shual, Bilha, Ezem, Tolad, Betuel, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hazar Susim, Bet-Biri at Shaaraim. Ito ang mga bayan nila hanggang sa paghahari ni David. Tumira rin sila sa 5 bayan sa paligid nila, sa Etam, Ayin, Rimon, Token at Ashan, pati na rin sa mga baryo sa paligid ng mga bayang ito hanggang sa Baalat. Ito ang mga lugar na tinirhan nila at naitago nila ang mga talaan ng kanilang angkan.
Ito ang iba pang lahi ni Simeon. Sina Meshobab, Jamlek, Joshua na anak ni Amazaya, Joel, Jehu na anak ni Joshibaya at apo ni Seraya na apo sa tuhod ni Ashiel, Elioenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaya, at Ziza na anak ni Shifi at apo ni Alion, at apo sa tuhod ni Jedaya. Si Jedaya ay anak ni Shimri at apo ni Shemaya. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Lalong dumami ang pamilya nila, kaya napunta sila sa hangganan ng Gedor sa gawing silangan ng lamba. Naghanap sila roon ng mapagpapastulan ng kanilang mga tupa, at nakakita sila ng mayabong at magandang pastulan. Malawak ang lugar na ito at mapayapa. Doon dati nakatira ang ibang lahi ni Ham. Pero noong panahon na si Haring Hezekiah ang hari ng Huda, nilusob ang lahi ni Ham ng lahi ni Simeon, na ang mga pangalan ay nabanggit sa itaas. Nilusob din nila ang mga Meuneo, na doon din nakatira, at nilipol nila sila ng lubusan. Pagkatapos, sila ang tumira roon hanggang ngayon, dahil mayroong pastulan doon para sa kanilang mga tupa. Lumusob ang 500 sa kanila sa kabundukan ng Seir. Pinangunahan sila ni Pelataya, ni Araya, Refaya, at Uziel na mga anak ni Ishi. Pinatay nila roon ang natitirang mga Amalekita, at doon sila nakatira hanggang ngayon. Ang lahi ni Reuben. Ikalimang kabanata. Si Reuben ang panganay na anak ni Israel. Pero dahil nakipagtalik siya sa isa sa mga asawa ng kanyang ama, ang karapatan niya bilang panganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na kaniyang kapatid. Kaya hindi siya inilista sa talaan ng lahi nila bilang panganay na anak. Kahit mas makapangyarihan si Huda kaysa sa kanyang mga kapatid at ang pinuno ay nagmula sa kanyang lahi, ang karapatan ng pagkapanganay ay ibinigay kay Jose. Ito ang mga anak na lalaki ni Reuben na panganay ni Israel, sina Hanok, Palyu, Hezron, at Carmi. Ito ang mga angkan ni Joel, sina Shemaya, Gog, Shimei, Mikas, Reaya, Baal, at Beera. Si Beera ang pinuno ng lahi ni Reuben nang binihag sila ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria. Ito ang mga kamag-anak ni Beera na naitala sa talaan ng kanilang mga angkan ayon sa kanilang lahi. Si Jeiel na pinuno, si Zacarias, at si Bela na anak ni Azaz, na anak ni Shema at apo ni Joel. Ito ang lahi ni Reuben na tumira mula sa Aroer hanggang sa Nebo at Baal-Meon. At dahil dumami ang kanilang hayop doon sa Gilead, tumira sila hanggang sa silangan, sa tabi ng Ilam na papunta sa ilog ng Euphrates. Nang si Saul pa ang hari, nakipaglaban sila sa mga Hagreyo at tinalo nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga tinitirhan ng mga Hagreyo sa buong silangan ng Gilead. Ang lahi ni Gad. Tumira ang lahi ni Gad sa lupain ng Bashan na kasunod ng lupain ni Reuben hanggang sa Saleka. Ito ang lahi ni Gad, si Joel na siyang pinuno sa Bashan. Ang sumunod sa kanya ay si Shapham. Pagkatapos ay sina Janai at Shaphat. Ang kanilang mga kamag-anak ayon sa bawat pamilya ay sina Mikael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia, at Eber. 7 silang lahat. Sila ang mga angka ni Abihail na anak ni Huri. Si Huri ang anak ni Jarowa at apo ni Gilead at apo sa tuhod ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Jeshishai at apo ni Jado at apo sa tuhod ni Buz. Si Ahi na anak ni Abdiel at apo ni Guni ang siyang pinuno ng kanilang pamilya. Tumira sila sa Gilead doon sa Bashan at sa mga baryo sa paligid nito at sa buong pastulan ng Sharon. Nailista silang lahat sa talaan ng mga angkan noong panahon ng paghahari ni Jotam sa Huda at ni Jeroboam sa Israel. May 44,760 sundalo sa mga lahi ni Reuben, Gad,
at sa kalahating lahi ni Manase. Sinanay sila para sa labanan at mahusay silang gumamit ng mga pananggalang, espada at pana. Nakipaglaban sila sa mga Hagreyo, Jetureo, Naphiseo at Nodabeo. Humingi sila ng tulong sa Diyos nang nakipaglaban sila, at dahil nagtiwala sila sa Kanya, tinugon ng Diyos ang panalangin nila. Kaya pinagtagumpay sila ng Diyos sa mga Hagreyo at sa mga kakampi nito. Pinagkukuha nila ang hayop ng mga Hagreyo, 50,000 kamelyo, 250,000 tupa, at 2,000 asno. Binihag din nila ang 100,000 tao, at marami silang napatay dahil tinulungan sila ng Diyos sa pakikipaglaban. Tinirhan nila ang mga lugar na ito hanggang sa mabihag sila ng ibang bansa. Ang kalahating lahi ni Manase. Ang kalahating angkan ni Manase ay napakarami. Tumira sila sa mga lupain mula sa Bashan papunta sa Baal Hermon, Senir at bundok ng Hermon. At napakarami nila. Ito ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Sina Efer, Ishi, Eliel Azriel, Jeremias, Hodavaya at Jadiel. Matatapang silang mandirigma at tanyag na mga pinuno ng mga pamilya nila. Pero hindi sila naging tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip, sumamba sila sa mga Diyos ng mga taong nilipol ng Diyos sa lupaing iyon. Ito ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos ng Israel na lusubin sila ni Pul na hari ng Assyria na siya ring si Tiglat-Pileser. Binihag ni Pul ang mga lahi ni Reuben at Gad, pati na ang kalahating lahi ni Manase, at dinala sa Hala, Habor, Hara, at sa ilog ng Gozan, kung saan doon sila naninirahan hanggang ngayon. Ang lahi ni Levi na mga pari. Ika-6 na kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uzziel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises at Miriam. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Si Eleazar ay ama ni Phinehas. Si Phinehas ay ama ni Abishua. At si Abishua ay ama ni Buki. Si Buki ay ama ni Uzi. Si Uzi ay ama ni Seraya. At si Seraya ay ama ni Merayot. Si Merayot ay ama ni Amaraya. Si Amaraya ay ama ni Ahitub. Si Ahitub ay ama ni Zadok. Si Zadok ay ama ni Ahimaaz. Si Ahimaaz ay ama ni Azaraya. At si Azaraya ay ama ni Johanan. Si Johanan ay ama ni Azaraya na siyang punong pari ng ipinatayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem. Si Azaraya ay ama ni Amaraya. Si Amaraya ay ama ni Ahitub. At si Ahitub ay ama ni Zadok. Si Zadok ay ama ni Shallum. Si Shallum ay ama ni Hilkia. At si Hilkia ay ama ni Azaraya. Si Azaraya ay ama ni Seraya. At si Seraya ay ama ni Jehozadak. Si Jehozadak ay kasama sa mga bihag na ipabihag ng Panginoon ng mga mamamayan ng Jerusalem at Huda kay Nebuchadnezzar. Ang iba pang lahi ni Levi. Ang mga anak na lalaki ni Levi ay sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uzziel. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ito ang mga pamilya ng mga Levita na itinala ayon sa kanilang mga ninuno. Sa mga angka ni Gershon, sina Libni, Jehat, Zima, Jowa, Ido, Zera at Jeaterai. Sa mga angka ni Kohat, sina Aminadab, Korah, Asir, Elkana, Ebiasap, Asir, Tahat, Uriel, Uzziah at Shaul. Sa mga angka ni Elkana, sina Amasai, Ahimot, Elkana, Zophai, Nahat, Eliam, Jeroham, Elkana at Samuel. Ang mga anak na lalaki ni Samuel ay si Joel, ang panganay, at ang ikalawa ay si Abijah.
Sa mga angkan ni Merari, sina Mali, Libni, Shimei, Uza, Shimeya, Hagya, at Asaya. Ang mga musikero sa templo. May mga taong itinalaga ni David sa pag-awit at pagtugtog sa bahay ng Panginoon, matapos malipat doon ang kahon ng kasunduan. Naglingkod sila sa pamamagitan ng pag-awit doon sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, hanggang sa panahon na naipatayo ni Solomon ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ginawa nila ang kanilang gawain ayon sa mga tuntunin na ipinatupad sa kanila. Ito ang mga naglilingkod na kasama ang kanilang mga anak. Si Heman na isang musikero na mula sa angkan ni Kohat. Si Heman ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Eliel. Si Eliel ay anak ni Towa. Si Towa ay anak ni Zuf. Si Zuf ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Mahat. Si Mahat ay anak ni Amasai. Si Amasai ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Azariah. Si Azariah ay anak ni Zephanias. Si Zephanias ay anak ni Tahat. Si Tahat ay anak ni Asir. Si Asir ay anak ni Ebiasaph. Si Ebiasaph ay anak ni Korah. Si Korah ay anak ni Izar. Si Izar ay anak ni Kohat. Si Kohat ay anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Si Asaph na mula sa angkan ni Gershon. Siya ang unang tagapamahala ni Heman. Si Asaph ay anak ni Berekaya. Si Berekaya ay anak ni Shimeya. Si Shimeya ay anak ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Baaseya. Si Baaseya ay anak ni Malkia. Si Malkia ay anak ni Etni. Si Etni ay anak ni Zera. Si Zera ay anak ni Adaya. Si Adaya ay anak ni Etan. Si Etan ay anak ni Zima. Si Zima ay anak ni Shimei. Si Shimei ay anak ni Jahat. Si Jahat ay anak ni Gershon. Si Gershon ay anak ni Levi. Si Etan na mula sa angkan ni Merari. Siya ang pangalawang tagapamahala ni Heman. Si Etan ay anak ni Kishi. Si Kishi ay anak ni Abdi. Si Abdi ay anak ni Maluk. Si Maluk ay anak ni Hashabaya. Si Hashabaya ay anak ni Amazaya. Si Amazaya ay anak ni Hilkia. Si Hilkia ay anak ni Amzi. Si Amzi ay anak ni Bani. Si Bani ay anak ni Shemer. Si Shemer ay anak ni Mali. Si Mali ay anak ni Mushi. Si Mushi ay anak ni Merari. At si Merari ay anak ni Levi. Ang mga kapwa nila Levita ay binigyan ng ibang gawain sa toldang sambahan, ang bahay ng Diyos. Pero si Aaron at ang kanyang angkan ang naghahandog sa altar ng pinag-aalaya ng mga handog na sinusunog at sa altar na pinagsusunugan ng insenso. At sila rin ang gumagawa ng iba pang mga gawain na may kinalaman sa ginagawa sa pinakabanal na lugar. Naghahandog sila para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel. Ginagawa nila ito ayon sa lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. Ito ang mga angkan ni Aaron, sina Eleazar, Phinehas, Abishua, Buki, Uzi, Seraya, Merayot, Amaraya, Ahitub, Zadok, at Ahimaaz. Ang mga lupain ng lahi ni Levi. Ito ang mga lupain na ibinigay sa angkan ni Aaron na mula sa angkan ni Kohat. Sila ang unang binigyan ng lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Kabilang sa mga lupain ito ay ang Hebron na nasa Huda at ang mga pastulan sa paligid nito. Pero ang mga bukirin at ang mga baryo sa paligid ng Hebron ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Kaya ibinigay sa angkan ni Aaron ang mga sumusunod na lupain, kabilang ang mga pastulan nito: Hebron ang lungsod na tanggulan, Libna, Jatir, Estemoa, Kilen, Debir, Asyan, Juta, at Bet-Shemesh. At mula sa lupain ng lahi ni Benjamin ay ibinigay sa kanila ang Gibeon, Geba, Alemet at Anatot, pati na ang mga pastulan nito. Ang bayan na ibinigay sa angkang ito ni Kohat ay 13 lahat. Ang natirang mga angkan ni Kohat ay binigyan ng 10 bayan
sa pamamagitan ng palabunutan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manase. Ang mga angkan ni Gershon ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng 13 bayan mula sa mga lahi ni Isakar, Asher, Naphtali, at mula sa kalahating lahi ni Manase sa Bashan. Ang angkan ni Merari ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng 12 bayan mula sa lahi ni Reuben, Gad at Zebulun. Kaya ibinigay ng mga Israelita sa mga Levita ang mga bayan ito at ang mga pastulan nito. Ibinigay din sa lahi ni Levi ang mga nabanggit na bayan na mula sa lahi ni Huda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga pamilya ni Kohat ay binigyan ng mga bayan mula sa lahi ni Ephraim. Ibinigay sa kanila ang Shechem na siyang lungsod na tanggulan sa kaburulan ng Ephraim, ang Gezer, Jokmeam, Beth-horon, Ayalon at Gat-rimon, pati na ang mga pastulan nito. Ang iba pang angkan ni Kohat ay binigyan ng mga kapwa nila Israelita ng mga bayan mula sa kalahating lahi ni Manase. Ang ibinigay sa kanila ay ang Aner at Bileam, pati ang mga pastulan nito. Ang angkan ni Gershon ay binigyan ng mga sumusunod na bayan mula sa kalahating lahi ni Manase, Golan sa Bashan at ang Ashtarot, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Isakar, Kedesh, Daberat, Ramot at Anem, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Asher, Mashal, Abdon, Hukok at Rehob, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Naphtali, Kedesh sa Galilea, Hamon at Kiryataim, pati ang mga pastulan nito. Ang mga natirang angkan ni Merari ay binigyan ng mga sumusunod na lupain. Mula sa lahi ni Zebulun, Jokneam, Karta, Rimono at Tabor, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Reuben na nasa kabilang ilog ng Hordan sa silangan ng Jericho, Bezer sa may disyerto, Jaza, Kedemot at Mefaat, pati ang mga pastulan nito. At mula sa lahi ni Gad, Ramot sa Gilead, Mahanaim, Hesbon at Jazer, pati ang mga pastulan nito. Ang lahi ni Isakar. Ikapitong kabanata. May 4 na anak na lalaki si Isakar, sina Tola, Puwa, Jashub, at Shimron. Ang mga anak na lalaki ni Tola ay sina Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam, at Shemuel. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Nang si David ang hari, 22,600 ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa mga angkan ni Tola. Ang anak na lalaki ni Uzi ay si Izrahaya. Si Izrahaya at ang kanyang 4 na anak na sina Mikael, Obadias, Joel at Isya ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Marami silang asawa at anak, kaya ayon sa talaan ng kanilang mga angkan, mayroon silang 36,000 lalaking handa sa paglilingkod sa militar. Ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa lahat ng pamilya ni Isakar ay 87,000 ayon sa talaan ng kanilang lahi. Ang lahi ni Benjamin. May 3 anak na lalaki si Benjamin, sina Bela, Beker at Jediael. Si Bela ay may 5 anak na lalaki na sina Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot, at Iri. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Ang bilang ng kalalakihan nilang handa sa paglilingkod sa militar ay 22,034 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang mga anak na lalaki ni Beker ay sina Zemira, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abijah, Anatot, at Alemet. Silang lahat ang anak ni Beker. Ang bilang ng kalalakihan nilang handa sa paglilingkod sa militar ay 20,200. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya nila na nakatala sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang anak na lalaki ni Jediael ay si Bilhan. Ang mga anak na lalaki ni Bilhan ay sina Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarshish, at Ahishahar. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya.
May 17,200 silang kalalakihang handa sa paglilingkod sa militar. Ang mga anak na lalaki ni Ir ay sina Shupim at si Hupim, at ang anak ni Aher ay si Hushim. Ang lahi ni Naphtali. Ang mga anak na lalaki ni Naphtali kay Bilha ay sina Jaziel, Guni, Jezer at Shilem. May 2 anak si Manase sa asawa niyang Arameo. Sila ay sina Asriel at Makir. Si Makir ang ama ni Gilead, at siya ang naghanap ng asawa para kina Hupim at Shupim. May kapatid na babae si Makir na ang pangalan ay Maaka. Ang isa pang anak ni Makir ay si Zelofehad, na ang mga anak ay puro babae. May mga anak ding lalaki si Makir kay Maaka, na ang mga pangalan ay Peresh at Sheresh. Ang mga anak na lalaki ni Peresh ay sina Ulam at Rakem. Ang anak na lalaki ni Ulam ay si Bedan. Sila ang mga angkan ni Gilead na anak ni Makir, at apo ni Manase. Ang kapatid na babae ni Gilead na si Hamoleket ay may mga anak na lalaki na sina Ishod, Abiezer at Mala. Ang mga anak na lalaki ni Shemida ay sina Ahayan, Shekem, Likhi at Anayam. Ang lahi ni Efraim. Ito ang lahi ni Efraim: si Shutela na ama ni Bered, si Bered na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Eleada, si Eleada na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Zabad, si Zabad na ama ni Shutela. Ang mga anak ni Efraim na sina Ezer at Elead ay pinatay ng mga lalaking katutubo ng Gat nang nagnakaw sila ng mga hayop. Matagal ang paghihinagpis ni Efraim sa kanilang pagkamatay, at pumunta ang kanyang mga kamag-anak para aliwin siya. Nang bandang huli, sumiping si Efraim sa kanyang asawa. Nabuntis ito at nanganak ng lalaki. Pinangalanan ni Efraim ang bata na Beraya, dahil sa kasawiang dumating sa kanilang pamilya. May anak na babae si Efraim na si Shira. Siya ang nagtatag ng itaas at ibabang bahagi ng Bet-Horon at ng Uzen-Shira. At ang anak na lalaki ni Efraim ay si Refa. Si Refa ay ama ni Reshef. Si Reshef ay ama ni Tela. Si Tela ay ama ni Tahan. Si Tahan ay ama ni Ladan. Si Ladan ay ama ni Amihud. Si Amihud ay ama ni Elishama. Si Elishama ay ama ni Nun. Si Nun ay ama ni Josue. Ang lupaing natanggap at tinirhan ng lahi ni Efraim ay ang Betel at ang mga baryo sa paligid nito, ang Naaran sa bandang silangan, ang Gezer sa kanluran at ang mga baryo sa paligid nito, ang Shekem at ang mga baryo sa paligid nito papunta sa Aya at sa mga baryo nito. Ang lahi ni Manase ang nagmamay-ari sa mga lungsod ng Bet-Shan, Taana, Megiddo at Dor, pati sa mga baryo sa mga paligid nito. Sa mga bayang ito nakatira ang lahi ni Jose na anak ni Israel. Ang lahi ni Asher. Ang mga anak na lalaki ni Asher ay sina Imna, Ishva, Ishvi at Beraya. Ang kapatid nilang babae ay si Sera. Ang mga anak na lalaki ni Beraya ay sina Heber at Malkiel. Si Malkiel ang ama ni Birzait. Si Heber ang ama ni Jaflet, Shomer at Hotam. Ang kapatid nilang babae ay si Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jaflet ay sina Pasa, Bimhal at Asbat. Ang mga anak na lalaki ni Shomer ay sina Ahi, Roga, Huba at Aram. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Shomer na si Helem ay sina Zofa, Imna, Sheles at Aman. Ang mga anak na lalaki ni Zofa ay sina Shua, Harnefer, Shual, Beri, Imra, Bezer, Hod, Shama, Shilsha, Itran at Beera. Ang mga anak na lalaki ni Jeter ay sina Jefune, Pispa at Ara. Ang mga anak na lalaki ni Ula ay sina Ara, Haniel at Rizaya. Silang lahat ang lahi ni Asher na pinuno ng kanilang mga pamilya. Matatapang silang mandirigma at tanyag na mga pinuno. Ang bilang ng mga lalaki sa lahi ni Asher na handa sa paglilingkod sa militar ay 26,000.
ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang lahi ni Benjamin. Ikawalong kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Benjamin mula sa panganay hanggang sa pinakabata: Bela, Asbel, Ahara, Noha at Rafa. Ang mga anak na lalaki ni Bela ay sina Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahowa, Gera, Shefufan at Huram. Ang mga angka ni Ehud na pinuno ng kanilang mga pamilya ay pinaalis sa Geba at lumipat sa Manahat. Sila ay sina Naaman, Ahiya at Gera. Si Gera na ama ni Uza at Ahihud ang nanguna sa paglipat nila. Hiniwalayan ni Shaharaim ang mga asawa niyang sina Hushim at Baara. Kinalaunan, tumira siya sa Moab at nagkaanak siya sa asawa niyang si Hodes. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Jobab, Zibiya, Mesya, Malkam, Jeuz, Sakya at Mirma. Naging pinuno sila ng kanilang mga pamilya. May anak ding lalaki si Shaharaim sa asawa niyang si Hushim. Sila'y sina Abitub at Elpaal. Ang mga anak na lalaki ni Elpaal ay sina Eber, Misam, Shemed na nagtatag ng mga bayan ng Ono at Lod at ng mga baryo sa paligid nito, at sina Beraya at Shema. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya na nakatira sa Ayalon. Sila rin ang nagpaalis sa mga naninirahan sa Gat. Ang mga anak na lalaki ni Beraya ay sina Ahiyo, Shashak, Jeremot, Zebadiah, Arad, Eder, Mikael, Ishpa at Joha. Ang mga anak na lalaki ni Elpaal ay sina Zebadiah, Meshulam, Hizki, Heber, Ishmerai, Izliya at Jobab. Ang mga anak na lalaki ni Shimei ay sina Jakim, Zikri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya at Shimrat. Ang mga anak na lalaki ni Shashak ay sina Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananaya, Elam, Antotaya, Ifdeya at Penuel. Ang mga anak na lalaki ni Jeroham ay sina Shamsherai, Sheharaya, Atalaya, Jaaresya, Elias at Zikri. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya nila ayon sa talaan ng kanilang mga lahi, at tumira sila sa Jerusalem. Si Jeiel na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zeker at Miklot na ama ni Shimea. Tumira sila malapit sa kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni Jonathan, Malkishua, Abinadab at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Merib-Baal na ama ni Mikas. Ang mga anak na lalaki ni Mikas ay sina Piton, Melek, Tareya at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jehoada, at si Jehoada ang ama ni Alemet, Asmavet at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza, at si Moza ang ama ni Bineya. Ang anak ni Bineya ay si Rafa na ama ni Eliasa na ama ni Azel. Si Azel ay may 6 na anak na lalaki na sina Azrikam, Bokeru, Ismael, Shearaya, Obadayas at Hanan. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Azel na si Eshek ay sina Ulam ang panganay, Jeush ang ikalawa, at Elifelet ang ikatlo. Matatapang ang anak ni Ulam at mahuhusay silang pumana. Marami silang anak at apo. 150 lahat. Silang lahat ang lahi ni Benjamin. Ikasyam na kabanata.
Nailista ang lahat ng Israelita sa talaan ng mga lahi sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga mamamayan ng Huda ay binihag sa Babylonia dahil hindi sila naging tapat sa Panginoon. Ang unang nakabalik sa kanilang mga bayan sa sariling lupain ay ang mga ordinaryong Israelita, mga pari, mga Levita at mga utusan sa templo. Ito ang mga lahi ni Huda, Benjamin, Ephraim at Manase na nakabalik at tumira sa Jerusalem. Si Utay na anak ni Amihud. Si Amihud ay anak ni Omri. Si Omri ay anak ni Imri. Si Imri ay anak ni Bani na mula sa angkan ni Perez na anak ni Huda. Sa mga Shilonita, si Asaya ang panganay at ang mga anak niya. Sa mga Zerahita, ang pamilya ni Jeuel. Silang lahat ay 690 mula sa lahi ni Huda. Sa lahi ni Benjamin, si Salu na anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Hodavaya. Si Hodavaya ay anak ni Hasenua. Si Ibneya na anak ni Jeroham. Si Ela na anak ni Uzi. Si Uzi ay anak ni Mikri. At si Meshulam na anak ni Shefataya. Si Shefataya ay anak ni Reuel. Si Reuel ay anak ni Ibnia. Silang lahat ang pinuno ng kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin, ang lahat ng nakabalik na lalaki ay 756 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Sa mga pari, si Jedaya, si Jehoyarib, si Jakin, si Azariah na pinakamataas na opisyal sa templo ng Diyos. Anak siya ni Hilkiah. Si Hilkiah ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Merayot. Si Merayot ay anak ni Ahitub. Si Adaya na anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Pashur. Si Pashur ay anak ni Malkia. At si Maasay na anak ni Adiel. Si Adiel ay anak ni Jazera. Si Jazera ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Meshilemit. Si Meshilemit ay anak ni Imer. Ang mga pari na nakabalik ay 1,760 lahat. Mahuhusay silang pinuno ng kanilang mga pamilya. Sila ang mga pinagkatiwalaan sa paglilingkod sa templo ng Diyos. Sa mga Levita, si Shemaya na anak ni Hashub. Si Hashub ay anak ni Azrikam. Si Azrikam ay anak ni Hashabaya na mula sa angkan ni Merari. Si Bakbakar, si Heres, si Galal, si Matanaya na anak ni Mika. Si Mika ay anak ni Zikri. Si Zikri ay anak ni Asa. Si Obadayas na anak ni Shemaya. Si Shemaya ay anak ni Galal. Si Galal ay anak ni Jedutun. At si Berekaya na anak ni Asa at ako ni Elkana na tumira sa baryo ng mga Netofatno. Ang mga gwardya ng pintuan, sina Shalum, Akub, Talmon, Ahiman, at ang kanilang mga kamag-anak. Si Shalum ang pinuno nila. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gwardya ng pintuan ng hari sa bandang silangan ng lungsod. Sila noon ang mga gwardya ng pintuang papasok sa kampo ng mga Levita. Si Shalum ay anak ni Kore at apo ni Ebiasaf na mula sa pamilya ni Korah. Si Shalum at ang kanyang mga kamag-anak na mula sa angkan ni Korah ang pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng tolda, katulad ng kanilang mga ninuno na pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng bahay ng Panginoon. Si Phinehas na anak ni Eleazar ang namamahala noon sa mga gwardya ng pintuan at sinamahan siya ng Panginoon. Si Zacarias na anak ni Meshelemiah ay gwardya rin ng pintuan ng toldang tipanan. Ang mga gwardya ng pintuan ay 212 lahat at itinala sila ayon sa talaan ng mga angkan nila sa kanilang bayan. Ang nagbigay ng tungkulin sa kanilang mga ninuno bilang mga gwardya ng pintuan dahil maaasahan sila ay sina David at Propeta Samuel. Sila at ang kanilang mga angkan ang pinagkakatiwalaang magbantay sa mga pintuan ng bahay ng Panginoon na tinatawag ding tolda. Nagbabantay sila sa 4 na sulok, sa silangan, kanluran, hilaga at timog.
Kung minsan, ang mga kamag-anak nilang nakatira sa mga bayan ang pumapalit sa kanila na magbantay sa loob ng 7 araw. Pero ang 4 na pinuno ng mga gwardya ng pintuan na mula sa mga Levita ang siyang responsable sa mga kwarto at mga bodega ng templo. Nagpupuyat sila sa pagbabantay sa paligid ng templo dahil kailangan nila itong bantayan at sila ang tagabukas ng pinto tuwing umaga. Ang iba sa kanila ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng mga gamit sa pagsamba. Binibilang nila ito bago at pagkatapos gamitin. Ang iba ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng iba pang mga gamit sa templo gaya ng harina, katas ng ubas, langis, insenso, at mga pampalasa. Ngunit katungkulan ng mga pari ang pagtitimpla ng mga pampalasa. Si Matitaya na Levita at panganay na anak ni Shalom na mula sa angkan ni Korah ang pinagkatiwalaan sa pagluluto ng tinapay para ihandog. Ang ibang angkan ni Kohat ang pinagkatiwalaan sa paghahanda at paglalagay ng mga tinapay sa mesa tuwing araw ng pamamahinga. Ang mga musikero sa templo na mga pinuno rin ng mga pamilyang Levita ay doon na rin tumira sa mga silid sa templo. At wala na silang iba pang gawain dahil ginagawa nila ito araw at gabi. Silang lahat ang pinuno ng mga pamilyang Levita. Nailista sila sa talaan ng kanilang lahi. Tumira sila sa Jerusalem. Ang angkan ni Saul. Si Jeiel na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zacarias at Miklot na ama ni Shimeam. Tumira sila malapit sa mga kamag-anak nila sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni na Jonathan, Malkishua, Abinadab, at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Merib-Baal na ama ni Mikas. Ang mga anak na lalaki ni Mikas ay sina Piton, Melek, Tareya, at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jada, at si Jada ang ama ni na Alemet, Asmavet, at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza, at si Moza ang ama ni Bineya. Ang anak ni Bineya ay si Refaya. Ang anak ni Refaya ay si Eleasa, at ang anak ni Eleasa ay si Azel. Si Azel ay may 6 na anak na sina Azrikam, Bukeru, Ismael, Shearaya, Obadayas, at Hanan. Pinatay ni Saul ang sarili. 10 kabanata. Nakipaglaban ang mga Filisteo sa mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Maraming namatay sa mga Israelita at ang iba sa kanila ay nagsitakas. Hinabol ng mga Filisteo si Saul at ang mga anak niyang lalaki at pinatay nila ang mga anak niyang sina Jonathan, Abinadab at Malkishua. Matindi ang labanan ni na Saul at ng mga Filisteo. Tinamaan siya ng pana at malubhang nasugatan. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, "Bunutin mo ang iyong espada at patayin ako, dahil kung hindi, silang mga hindi nakakakilala sa Diyos ang papatay sa akin at pagtatawanan pa nila ako." Pero natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya, kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada at sinaksak ang sarili. Nang makita ng tagapagdala ng armas na patay na si Saul, sinaksak din niya ang kanyang sarili at namatay siya. Kaya namatay si Saul, ang 3 niyang anak na lalaki, at ang lahat ng pamilya niya. Nang panahong iyon, may mga Israelitang nakatira sa lambak ng Jezreel. Nang makita nilang nagsitakas ang mga sundalo ng Israel, at patay na si Saul pati ang mga anak niya, iniwan nila ang mga bayan nila at nagsitakas din. Kaya pinasok ng mga Filisteo ang mga bayan at tinirhan nila ang mga ito. Kinabukasan nang pumunta ang mga Filisteo sa bundok ng Gilboa para kunin ang mahahalagang bagay sa mga namatay na sundalo, nakita nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak.
Kinuha nila ang mga armas ni Saul at pinutol ang ulo nito. Pagkatapos nagsugo sila ng mga mensahero sa buong lupain ng Filisteo para ibalita sa kanilang mga Diyos-Diyosan at mga kababayan na patay na si Saul. Inilagay nila ang armas ni Saul sa templo ng kanilang mga Diyos at isinabit ang ulo niya sa templo ng Diyos nilang si Dagon. Nabalitaan ng mga taga-Jabes Gilead ang lahat ng ginawa ng mga Filisteo kay Saul. Kaya lumakad ang lahat ng kanilang matatapang na tao at kinuha ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak at dinala nila ito sa Jabes. Pagkatapos, inilibing nila ang mga bangkay sa ilalim ng malaking punong kahoy sa Jabes at nag-ayuno sila ng 7 araw. Namatay si Saul dahil hindi siya naging tapat sa Panginoon. Hindi niya tinupad ang utos ng Panginoon at dumulog pa siya sa mga espiritista sa halip na humingi siya ng payo sa Panginoon. Kaya pinatay siya ng Panginoon at ibinigay ang kaharian kay David na anak ni Jesse. Naging hari si David sa Israel. 11 kabanata. Pumunta ang lahat ng Israelita kay David sa Hebron at sinabi, "Mga kamag-anak mo kami, mula pa noon kahit nang si Saul pa ang aming hari, ikaw na ang namumuno sa mga Israelita sa pakikipaglaban. At sinabi sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos, aalagaan mo ang mga mamamayan kong Israelita, tulad ng isang pastol ng mga tupa. Ikaw ang mamumuno sa kanila." Kaya roon sa Hebron, gumawa si David ng kasunduan sa mga tagapamahala ng Israel sa harap ng Panginoon. At pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. Isang araw, pumunta si David at lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na dating Jebus para lusubin ito. Ang mga Jebuseyo na nakatira roon ay nagsabi kay David, "Hindi kayo makakapasok dito." Pero naagaw ni na David ang matatag na kuta ng Zion, na sa bandang huli tinawag na lungsod ni David. Sinabi ni David, "Ang sinumang manguna sa paglusob sa mga Jebuseyo, ang magiging commander ng mga sundalo." Si Joab na anak ni Zeruya ang nanguna sa paglusob, kaya siya ang naging commander. Pagkatapos maagaw ni David ang matatag na kutang iyon, doon na siya tumira, at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinadagdagan niya ang mga pader sa paligid mula sa mababang parte ng lungsod. Si Joab ang namamahala sa pag-aayos ng ibang bahagi ng lungsod. Naging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong makapangyarihan. Ang matatapang na tauhan ni David. Ito ang mga pinuno ng matatapang na tauhan ni David. Sila at ang lahat ng Israelita ay sumuporta sa paghahari ni David ayon sa ipinangako ng Panginoon tungkol sa Israel. Si Jashobeam na Hakmoneo ang nangunguna sa 3 na matatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng 300 tao sa pamamagitan ng sibat niya. Ang sumunod sa kanya ay si Eleazar na anak ni Dodai, na mula sa angka ni Ahowa. Isa rin siya sa 3 na matatapang na tauhan ni David. Isa siya sa mga sumama kay David nang nakipaglaban sila sa mga Filisteo sa Pasdamim. Doon sila naglaban sa taniman ng Sebada. Tumakas ang mga Israelita, pero sina Eleazar at David ay nanatili sa gitna ng taniman at pinatay nila ang mga Filisteo. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Isang araw, pumunta kay David ang 3 niyang tauhan doon sa kuweba ng Adulam. Ang 3 ito ay kabilang sa 30 matatapang na mga tauhan ni David. Nagkakampo noon ang mga Filisteo sa lambak ng Rephaim at naagaw nila ang Bethlehem. Habang naroon si David sa isang matatag na kublihan, nauhaw siya. Sinabi niya, "Mabuti sana kung may kukuha sa akin ng tubig na maiinom doon sa balon malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem." Kaya palihim na pumasok ang 3 matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David.
Pero hindi ito ininom ni David. Sa halip, ibinuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, "O Diyos ko, hindi ko po ito maiinom, dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito." Kaya hindi ito ininom ni David. Iyon nga ang mga ginawa ng tatlong matatapang na tauhan ni David. Si Abishai na kapatid ni Joab ang pinuno ng 30 matatapang na tauhan ni David. Nakapatay siya ng 300 Filisteo sa pamamagitan ng sibat niya. Kaya naging tanyag siya gaya ng 3 matatapang na tauhan. Pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa 30 niyang kasama, siya ang naging commander nila. May isa pang matapang na tao na ang pangalan ay Benaya. Taga-Kabzil siya, at ang ama niya ay si Jehoiada. Marami siyang kabayanihang ginawa. Kabilang narito ang pagpatay sa 2 pinakamahuhusay na sundalo ng Moab. Minsan kahit umuulan ng yelo, bumaba siya sa pinagtataguan ng leon at pinatay ito. Bukod dito, pinatay niya ang isang Ehipsyong may taas na 7.5 talampakan. Ang armas ng Ehipsyo ay sibat na mabigat at makapal, pero ang armas niya ay isang pamalo lang. Inagaw niya ang sibat sa Ehipsyo at ito rin ang ipinampatay niya rito. Ito ang mga ginawa ni Benaya na anak ni Jehoiada. Naging tanyag din siya gaya ng 3 matatapang na tao, pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa kanyang 30 kasama, ginawa siyang pinuno ni David ng kanyang mga personal na tagapagbantay. Ito ang matatapang na kawal: si Asahel na kapatid ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Shamot na taga Haror, si Helez na taga Pelon, si Ira na anak ni Ikes na taga Tekoa, si Abiezer na taga Anatot, si Sibekay na taga Husha, si Ilay na taga Ahowa, si Maharay na taga Netofa, si Heled na anak ni Baana na taga Netofa, si Itay na anak ni Ribay na taga Gibeya na sakop ng Benjamin, si Benaya na taga Piraton, si Huray na nakatira malapit sa mga ilog ng Gaas, si Abiel na taga Arba, si Azmavet na taga Baharum, si Eliaba na taga Shaalbon, ang mga anak ni Hashem na taga Gizon, si Jonathan na anak ni Shagi na taga Harar, si Ahayam na anak ni Sakar na taga Harar, si Elifal na anak ni Ur, si Hefer na taga Mekerat, si Ahaya na taga Pelon, si Hezro na taga Carmel, si Naaray na anak ni Ezbai, si Joel na kapatid ni Nathan, si Mibhar na anak ni Hagri, si Zelek na taga Amon, si Naharay na taga Berot na tagapagdala ng armas ni Joab na anak ni Zeruya, si Naira at Gareb na mga taga Jatir, si Uraya na Heteo, si Zabad na anak ni Alay, si Adina na anak ni Shiza na isang pinuno sa lahi ni Reuben kasama ng kanyang 30 tauhan, si Hana na anak ni Maaka, si Joshaphat na taga Mitna, si Uzaya na taga Ashterot, sina Shama at Jeiel na mga anak ni Hotam na taga Aroer, si Jediael na anak ni Shimri, at ang kapatid niyang si Joha na taga Tiz, si Eliel na taga Mahab, sina Jeribay at Jozavaya na mga anak ni Elnaam, si Itma na taga Moab, sina Eliel, Obed at Jaashel na taga Mezoba. Ang mga tao na sumama kay David at ang kanyang mga sundalo. 12 kabanata. Ito ang mga tao na pumunta kay David doon sa Ziklag nang siya'y nagtatago kay Saul na anak ni Kish. Kasama sila sa mga tumulong kay David sa labanan. Armado sila ng mga pana at mahuhusay silang kumana at manirador, kanan o kaliwang kamay man. Mga kamag-anak sila ni Saul mula sa lahi ni Benjamin. Pinamumunuan sila ni na Ahiezer at Joash na mga anak ni Shamaa na taga Gibeya. Ito ang mga pangalan nila: sina Jeziel at Pelet na mga anak ni Azmavet, sina Beraka at Jehu na mga taga Anatot, si Ismaya na taga Gibeon na isa sa mga tanyag na sundalo,
at isa rin sa matatapang na pinuno ng 30 matatapang na tao, sina Jeremias, Jahaziel, Johanan, at Jozabad na taga-Gedera, sina Eluzai, Jerimot, Bealiah, Shemaraya, at Shefataya na taga-Haruf, sina Elkana, Isya, Azarel, Joezer, at Jashobeam na mga angka ni Korah, sina Joela at Zebadiah na mga anak ni Jeroham na taga-Gedor. May mga tao ring mula sa lahi ni Gad ang sumama kay David doon sa matatag na kuta na pinagtataguan niya sa ilang. Matatapang silang sundalo at mahuhusay gumamit ng mga pananggalang at sibat. Kasintapang sila ng mga leon at kasimbilis ng usa sa kabundukan. Si Ezer ang pinuno nila, si Obadiah ang pangalawa, si Eliab ang pangatlo, si Mishmana ang pang-apat, si Jeremias ang panglima, si Atay ang pang-anim, si Eliel ang pang-pito, si Johanan ang pang-walo, si Elzabad ang pang-siyam, si Jeremias ang pang-sampu, at si Makbanay ang pang-11. Sila ang lahi ni Gad na mga commander ng mga sundalo. Ang pinakamahina sa kanila ay makakapamahala ng 100 sundalo, at ang pinakamalakas ay makakapamahala ng 1,000 sundalo. Tinawid nila ang ilog ng Hordan ng unang buwan ng taon, ang panahong umaapaw ang tubig nito, at itinaboy nila ang lahat ng nakatira sa mga lambak ng silangan at kanluran ng ilog. May mga tao ring nagmula sa mga lahi ni na Benjamin at Huda na pumunta kay David doon sa pinagkukutaan niya. Lumabas si David para salubungin sila at sinabi, "Kung pumunta kayo rito para tumulong sa akin bilang kaibigan, tinatanggap ko kayo na sumama sa amin. Pero kung pumunta kayo rito para ibigay ako sa aking mga kalaban, kahit wala akong kasalanan, sana'y makita ito ng Diyos ng ating mga ninuno at parusahan niya kayo." Pagkatapos, pinuspos ng Espiritu si Amasai na kalaunan ay naging pinuno ng 30 matatapang na sundalo. At sinabi niya, "Kami po ay sa inyo, o David na anak ni Jesse. Magtagumpay sana kayo at ang mga tumutulong sa inyo, dahil ang Diyos ninyo ang tumutulong sa inyo." Kaya tinanggap sila ni David at ginawang opisyal ng mga sundalo niya. May mga tao rin na mula sa lahi ni Manase ang sumama kay David nang pumunta siya sa mga Filisteo para makipaglaban kay Saul. Pero hindi pumayag ang mga Filisteo na sumama si David at ang mga tauhan niya, dahil iniisip nila na baka muling pumanig si David sa amo niyang si Saul. Kaya pagkatapos nilang mag-usap, pinabalik nila si David sa Ziklag. Ito ang mga tao na mula sa lahi ni Manase na sumama kay David sa Ziklag: sina Adna, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu, at Ziletai. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng 1,000 sundalo sa lahi ni Manase. Tumulong sila kay David sa pakikipaglaban sa mga lumulusob sa kanila, dahil matatapang silang mga mandirigma. Kaya nga naging pinuno sila ng mga sundalo ni David. Sa bawat araw, may mga tao na pumupunta kay David para tumulong, hanggang sa dumami at naging matibay ang kanyang mga sundalo. Ito ang bilang ng mga armadong sundalo na pumunta kay David sa Hebron upang tumulong sa kanya na maagaw ang kaharian ni Saul, ayon sa ipinangako ng Panginoon. Mula sa lahi ni Huda, 6,800 sundalo na may mga dalang sibat at pana. Mula sa lahi ni Simeon, 7,100 mahuhusay na sundalo. Mula sa lahi ni Levi, 4,600 sundalo, kabilang na si Jehoiada na pinuno ng pamilya ni Aaron at ang kanyang 3,700 tauhan, at si Zadok na isang matapang at kabataang mandirigma, at ang 22 opisyal mula sa kanyang pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin na mga kamag-anak ni Saul, 3,000 sundalo. Karamihan sa lahi ni Benjamin ay nanatiling tapat kay Saul. Mula sa lahi ni Ephraim, 20,800 matatapang na sundalo at tanyag sa pamilya nila. Mula sa kalahating lahi ni Manase,
18,000 sundalo. Ipinadala sila para tumulong sa pagluklok kay David na maging hari. Mula sa lahi ni Isakar, 200 pinuno kasama ang mga kamag-anak na pinamamahalaan nila. Sila ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ng Israel at kung kailan ito gagawin. Mula sa lahi ni Zebulun, 50,000 mahuhusay na sundalo na armado ng iba't ibang armas. Handang-handa silang tumulong at mamatay para kay David. Mula sa lahi ni Naphtali, 1,000 opisyal at 37,000 sundalo na may dalang mga pananggalang at sibat. Mula sa lahi ni Dan, 28,600 sundalo na handa sa labanan. Mula sa lahi ni Asher, 40,000 mahuhusay na sundalo na handa sa labanan. At mula sa lahi sa silangan ng ilog ng Hortan, ang lahi ni Reuben, Gad at kalahating lahi ni Manase, 120,000 sundalo na armado ng iba't ibang uri ng armas. Silang lahat ang sundalo na nagpresenta sa pakikipaglaban. Pumunta sila sa Hebron at nagkaisa silang gawing hari si David sa buong Israel. Sa katunayan, halos lahat ng Israelita ay gustong maging hari si David. Nanatili sila roon ng 3 araw kasama si David na nagsisiksikan at nagiinuman dahil pinadalhan sila ng mga kababayan nila ng pagkain. Nagdala rin ng pagkain ang mga kamag-anak nilang mula pa sa malayong lugar ng Isakar, Zebulun at Naphtali. Ikinarga nila ito sa mga asno, kamelyo, mola at baka. Marami ang kanilang harina, igos, mga pinatuyong pasas, katas ng ubas at langis, baka at tupa. Masayang-masaya ang lahat sa Israel. Ang pagkuha ng kahon ng kasunduan. 13 kabanata. Nakipag-usap si David sa kanyang mga opisyal at sa mga commander ng libo-libo at daan-daang sundalo. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng Israelitang naroon, "Kung gusto ninyo at kung kalooban ng Panginoon na ating Diyos, magpapadala tayo ng mensahe sa lahat ng kababayan natin sa buong Israel, pati na sa mga pari at mga Levita na kasama nila sa mga bayan at pastulan. Papuntahin natin sila rito para makiisa sa atin. Ito na ang panahon para kunin natin ang kahon ng ating Diyos, dahil hindi natin ito pinahalagahan nang si Saul pa ang hari." Pumayag ang buong kapulungan dahil nakita nilang iyon ang tamang gawin. Kaya tinipon ni David ang lahat ng mga Israelita mula sa ilog ng Shihor sa Ehipto hanggang sa Lebo Hamat para kunin ang kahon ng Diyos sa Kiryat Jearim. Pumunta si David at lahat ng kasama niyang mga Israelita sa Baala na nasa Huda, na siya ring Kiryat Jearim, para kunin ang kahon ng Panginoong Diyos kung saan siya nananahan. Nananahan ang Panginoon sa gitna ng mga kerubin na nasa ibabaw ng kahon. Kinuha nila ang kahon ng Diyos sa bahay ni Abinadab at ikinarga sa bagong kariton. Sina Uza at Ahiyo ang umaalalay sa kariton. Buong lakas na nagdiwang si David at lahat ng mga Israelita sa presensya ng Diyos. Umawit sila at tumugtog ng mga alpa, lira, tamburin, kompyang at trumpeta. Nang dumating sila sa giikan ni Kidon, hinawakan ni Uza ang kahon dahil nadulas ang mga baka. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Uza dahil hinawakan niya ang kahon. Kaya namatay siya roon sa presensya ng Diyos. Nagalit si David dahil biglang pinarusahan ng Panginoon si Uza. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Nang araw na iyon, natakot si David sa Diyos at sinabi niya, "Paano madadala sa lungsod ko ang kahon ng Diyos?" Kaya nagpasya siyang huwag na lang dalhin ang kahon sa kanyang lungsod. Sa halip, iniwan niya ito sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. Nanatili ito sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan, at pinagpala ng Panginoon ang pamilya ni Obed-Edom at ang lahat ng ari-arian niya.
Ang pamilya ni David. Ika-14 na kabanata. Samantala, nagsugo ng mga mensahero si Haring Hiram ng Tyre kay David, kasama ng mga karpintero at kantero. Nagpadala rin siya ng mga trosong sedro para maipagpatayo ng palasyo si David. At dito nalaman ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kaniya bilang hari, at nagpalago ng kaharian niya para sa mga mamamayan niyang Israelita. Doon sa Jerusalem, marami pang naging asawa si David, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Ito ang mga anak niya na isinilang doon: Shamua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefeg, Japhia, Elishama, Beeliada, at Elifelet. Tinalo ni David ang mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari sa buong Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan iyon ni David at sinalubong niya sila. Nang lusubin ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, nagtanong si David sa Diyos, "Sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Matatalo po ba namin sila?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, lumakad kayo, dahil matatalo ninyo sila." Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Baal Perazim, at tinalo nila roon ang mga Filisteo. Sinabi ni David, "Nilipon ng Diyos ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng rumaragasang baha, at ginamit niya ako para lipulin sila." Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang mga Diyos-Diyosan nila roon, at nag-utos si David na sunugin ang mga ito. Muling nilusob ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, kaya muling nagtanong si David sa Diyos, at sumagot ang Diyos sa kanya, "Huwag niyo agad silang salakayin. Palibutan niyo muna, at saka niyo sila salakayin malapit sa puno ng balsamo. Kapag narinig ninyo na parang may nagmamartsang mga sundalo sa itaas ng puno ng balsamo, sumalakay kayo agad, dahil iyon ang palatandaan na pinangungunahan ko kayo sa pagsalakay sa mga Filisteo." Kaya sinunod ni David ang iniutos sa kanya ng Diyos, at pinatay nila ang mga Filisteo mula sa Gibeon hanggang sa Gezer. Kaya naging tanyag si David kahit saan, at ginawa ng Panginoon na katakutan siya ng lahat ng bansa. Ang paghahanda sa pagkuha ng kahon ng kasunduan. Ika-15 kabanata. Nagpatayo si David ng mga gusali sa kanyang lungsod para sa sarili niya. Nagpagawa rin siya ng tolda para sa kahon ng Diyos, at inilagay niya ito ng maayos sa lugar na kanyang inihanda para rito. Pagkatapos, sinabi ni David, "Walang ibang tagabuhat ng kahon ng Diyos maliban sa mga Levita, dahil sila ang pinili ng Panginoon na magbuhat ng kahon ng Panginoon at maglingkod sa presensya niya magpakailanman." Tinipon ni David ang lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na magdadala ng kahon ng Panginoon sa lugar na inihanda niya para rito. Ipinatawag din niya ang mga pari at mga Levita, na ang mga bilang ay ito: mula sa mga angkan ni Kohat, 120, at pinamumunuan sila ni Uriel. Mula sa mga angkan ni Merari, 220, at pinamumunuan sila ni Asaya. Mula sa mga angkan ni Gershon, 130, at pinamumunuan sila ni Joel. Mula sa angkan ni Elizaphan, 200, at pinamumunuan sila ni Shemaya. Mula sa mga angkan ni Hebron, 80, at pinamumunuan sila ni Eliel. Mula sa mga angkan ni Uziel, 112, at pinamumunuan sila ni Aminadab. Pagkatapos, ipinatawag ni David ang mga paring sina Zadok at Abiatar, at ang mga Levitang sina Uriel, Asaya, Joel, Shemaya, Eliel, at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, "Kayo ang mga pinuno ng mga pamilyang Levita. Linisin niyo ang inyong mga sarili, at ganoon din ang mga kapwa niyo Levita,
para madala ninyo ang kahon ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa lugar na inihanda ko para rito. Dahil noong una, hindi kayo ang nagdala ng kahon ng kasunduan. Pinarusahan tayo ng Panginoon na ating Diyos, dahil hindi tayo nagtanong sa Kanya kung paano ito dadalhin sa tamang paraan. Kaya nilinis ng mga pari at mga Levita ang kanilang sarili para madala nila ang kahon ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinagtulungang pasanin ng mga Levita ang kahon ng Diyos sa pamamagitan ng tukod, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Inutusan ni David ang mga pinuno ng mga Levita na pumili ng mga awit mula sa kapwa nila Levita sa pag-awit ng masasayang awitin na tinugtugan ng mga lira, alpa at pompyang. Kaya pinili ng mga Levita si Heman na anak ni Joel, si Asaph na anak ni Berekia, at si Ethan na anak ni Kusaya na mula sa angkan ni Merari. Ang piniling tutulong sa kanila ay ang mga kamag-anak nilang sina Zacarias, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matitaya, Elifelehu, Mikneya, at ang mga gwardya ng pintuan ng tolda na sina Obed-Edom at Jeiel. Ang pinagkatiwalaang tumugtog ng mga tansong pompyang ay sina Heman, Asaph at Ethan. Ang pinagkatiwalaang tumugtog ng mga lira sa mataas na tono ay sina Zacarias, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseya at Benaya. Ang pinagkatiwalaang tumugtog ng mga alpa sa mababang tono ay sina Matitaya, Elifelehu, Mikneya, Obed-Edom, Jeiel at Azazaya. Ang pinagkatiwalaang manguna sa pag-awit ay ang pinuno ng mga Levita na si Kenenaya dahil mahusay siyang umawit. Ang pinagkatiwalaang magbantay ng kahon ng kasunduan ay sina Berekia at Elkana. Ang pinagkatiwalaang magpatunog ng trumpeta sa harapan ng kahon ng Diyos ay ang mga pari na sina Shebanaya, Joshaphat, Netanel, Amasai, Zacarias, Benaya at Eliezer. Sina Obed-Edom at Jehia ay mga tagapagbantay din sa kahon ng kasunduan. Dinala ang kahon ng kasunduan sa Jerusalem. Kaya masayang pumunta si David, ang mga tagapamahala ng Israel, at ang mga pinuno ng libu-libong sundalo sa bahay ni Obed-Edom para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. At dahil tinulungan ng Diyos ang mga Levita nang dalhin nila ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, naghandog sila ng 7 batang toro at 7 tupa. Nagsuot si David ng damit na gawa sa telang linen, pati ang lahat ng Levitang bumubuhat ng kahon ng kasunduan, ang mga awit, at si Kenanaya na siyang pinagkatiwalaang manguna sa pag-awit. Nagsuot din si David ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. At dinala ng lahat ng mga Israelita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon nang may kagalakan. Pinatunog nila ang mga tambuli, trompeta at pompyang, at pinatugtog ang mga lira at mga alpa. Nang papasok na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lungsod ni David, dumungaw sa bintana si Mikal na anak ni Saul. At nang makita niya si Haring David na sumasayaw sa tuwa, kinamuhian niya siya.